Malamang sa gabi lang talaga siya lumalabas. Kadalasan naman talaga sa mga taong nagtitinda ng balut, sa gabi lang. Pero kahit na, dapat mas maingat ka. Huwag kang pakampante, Susan. Buntis ka pa naman. Katapusan mo na ngayon! Pagbabayaran mo ang bawat pagluluksa ng mga inaswang mo! Dito na matatapos ang kasamaan mo! Magandang araw sa inyo mga kayanggawa, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. Ang karanasan kong to ay nangyari noong binubuntis ko ang bunso kong anak. Hindi ko akalain sa lahat ng pwedeng mang-aswang sa akin ay kaibigan ko pa pala. Ako si Susan at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mama, nandito na si Manong Loloy. Oo, nariyan na. Teka lang. Teka lang po, Manong Loloy ah. Nako, ayos lang. Dahan-dahan ka lang, Susan. Wala lang talagang kaso sa akin ang maghintay. Ay, nako, heto na. Handa na ako. Nandito ko na pala. Sakay na. Dito ko na sa front seat. Maraming salamat, Loloy. Jello, dito ko na rin sa front seat ng tricycle nang matabihan mo tong mama mo. Ayoko po, dito lang po ko sa backseat. Jello, huwag na matigas ang ulo. Pupunta ka na dito sa front seat ngayon din. Mag-iingat naman po ako, Mama eh. Ikaw talagang bata ka, ang tigas ng ulo mo. Isa, dalawa. Huwag mong hintayin na ipaabot ko pa to sa 3. Talagang makakatikim ka sa akin, Jello. Kay aga-agay pinapakulo mong dugo ko. Sige na nga po. Tatabi na po ko sa iyo, Mama. Ayos na kayo. Ayos na. Sige, mamaniobra ko na tong tricycle ko ha. Manong Loloy! Manong Loloy, pasakay! Uy, teka lang, Loloy. May sasakay pa. Rico, ikaw pala yan. Saan yung punta mo at parang nagmamadali ka yata? Pasakay ako, Manong Loloy. Pababa na lang ako sa police station. Abay kung gano'n halika na. Ano pala sadya mo sa police station? Oo nga. May nangyari ba, Rico? Kasi may re-report ako na may bangkay na natagpuan dun sa may sapa. Bangkay? Jesus Mariosep, seryoso ka ba? Nakakaawang hapon yung sinapit ng tao eh. Rico, uunahin ko munang ibaba si Susan sa center ha. Magpiprenatal kasi. Buntis ka, Aling Susan? Oo. Akala ko nga hindi na masusundan pa itong si Jello eh. Congratulations pala. Dapat mas maingat ka, Aling Susan, kung ganun kasi buntis ka. Dapat magdoble ingat. Malaya pa naman yung halang na bitukang tao na may gawa sa krimen na yun. Ay, Diyos ko naman. Sana naman mahuli na siya. Oo nga eh. May lead na ba kayo Rico sa kung sino yung gumawa nun? Wala eh. Mukhang sabi nila yung biktima taga-baryo kasi walang nakakakilala. Ganun ba? Nako, mahirapan yung mga pulis dyan dahil hindi pa nila alam yung tunay na pagkakakilanlan ng biktima. Sana na lang talaga malaman na yung tunay na pagkakakilanlan ng biktima sa lalong madaling panahon. Nang sa ganun, mas madaling maresolba yung kaso ng pagpatay. Sana. Para naman wala nang banta sa seguridad sa ating baryo. Nandito na tayo, Mama! Ito, pamasahe, Loloy. Maraming salamat. Sige. Siya nga pala, Susan, magpapasundo ba kayo? Mga pasado 10:00 na siguro. Sige, babalikan ko kayo dito. Hatid ko muna tong si Rico sa police station. Sige, ingat kayo. Tara na, Mama, ang haba po ng pila oh. Mukhang wala pa yata ang doktora. Parang ganun na kasi parang hindi pa po sila nagsisimula.
Sa edad na 40, ay hindi ko inakala noon na magdadalang tao pa ako. Sabi nga ng karamihan ay maselan na ang aking pagbubuntis at masyadong delikado dahil sa edad ko. Gayunpaman, sinikap ko na hindi masyado magpaka-stress at mas maingat sa aking pagkilos. Palagi naman akong sinasamahan ng anak kong si Jello tuwing prenatal at check-ups. Ang tagal naman pong bumalik ni Manong Loloy. Nandito na rin yun maya-maya. Maghintay lang tayo dito sa gilid. Mama, Ano yon, Jello? narinig niyo po ba yung pinag-uusapan nila kanina? Sinong sila? Yung mga kasama mo po sa prenatal, pati na din po yung mga ate na nagtatrabaho sa center po. Hay nako! Ikaw, Jello, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi magandang nakikinig sa pag-uusap ng mga matatanda. Hindi ko po kasi mapigilan, Mama eh. Pasensya na po. Nabanggit kasi nila yung namatay sa may sapa. Yun bang sinabi ni Kuya Rico sa atin? Bakit? Sabi kasi ng isang babae na kawawa daw yung sinapit ng babaeng biktima. Kasi wakwak daw yung tiyan niya tapos kasamahan mo pala siya, Mama. Dito daw din pala nagpiprenatal yung babaeng yun kasi buntis daw yun. Yung hinala nila ay inaswang daw. Ano? Totoo, Mama. Yun talaga yung sabi ng babae kanina. Hay nako! Huwag mo nang pansinin ang mga sinabi nila, anak. Kasi Mama, hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kaligtasan mo. Nasabi din kasi ni Papa nun sa akin na nung pinagbubuntis mo ko, inaaswang din daw kayo palagi. Ayun, kumakalabog sa bubong natin noon. Natatakot po kasi ako, Mama, na ngayong buntis ka at nasa malayong lugar na assign si Papa, baka aswangin na naman po kayo. Hindi dapat kinatatakutan ng mga nilalang na yan dahil hindi naman sila nakakatakot, anak. Wala silang laban kung magdadasal lang tayo. Ganun po. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag ka ng lakwatsa, ha? Samahan mo palagi si Mama. Malinaw ba yon? Opo, malinaw po. Kung ganon, huwag mo nang pansinin kung ano man ang pinagsasabi nila. Total, nai-report na rin ang pangyayaring yun sa pulis. Sabi ni Papa, takot daw ang mga aswang sa bawang at asin. Hindi ko pa naman nasubukan ng ganon, Jello. Totoong may kumakalabog sa bubong noong tuwing gabi nung pinagbubuntis pa lamang kita pero ni minsan, hindi ko talaga nakita kung anong mukha ng aswang na sinasabi nila. Ang alam ko lang ay ang tunog na ginagawa nila. Talaga ho? Paano po tinataboy ni Papa yung aswang na yun? Nagsisindi lang ang papa mo noon ng goma at naglalagay ng bawang at asin sa may bintana. Mamaya po pag uwi natin maglalagay ako ng asin at bawang sa may pinto po. Pati din po sa bintana para hindi na po tayo aswangin. Masyado ka naman yatang takot, anak. Dapat magdasal ka. Siyempre, magdadasal din po ako. Hay, maraming salamat naman. Halika na. Tayo ka na dyan. Ito na po. Oh, naghintay ba kayo ng matagal? Hindi naman masyado. Pasensya na talaga. Si Rico kasi nagpahintay pa siya pagkadating namin sa police station. At saka dumiretso na din kami sa crime scene. Siya kasi mismo yung nagturo sa mga pulis kung saan natagpuan yung patay na katawan eh. Naku, wala namang problema yun, Loloy. Masyado mo naman yatang ginagawang big deal. Ayos lang talaga. Ano palang nangyari nung pagkadating nyo dun sa may crime scene? Nako, dapat talaga mag-ingat kayo mga buntis dito sa baryo. Dahil yung biktima buntis na babae pala. Dito nga daw yung nagpiprenatal sa center eh. Kung ganun, may nakakaalam na ng pagkakilanlan ng biktima? Vilma kaya biyab daw. Hala, si Vilma? Kilala mo? Minsan lang kami nagkausap ni Vilma, pero naaalala ko yung mukha niya. Sabi nila hindi daw siya taga rito sa atin. Oo, taga-kabilang bayan siya pero taga rito ang ama na pinagbubuntis niya. Siya palang namatay. Kawawa naman. Oo nga kalunos-lunos yung sinapit niya. Sana makamit niya ang hustisya sa pagkamatay niya. Nang sa ganon, mapayapa na siya. Sana talaga.
Delikado din kasing isipin na malaya pa yung kriminal na may gawa nun sa kanya. Nakakatakot nga yun. Sana mahuli ng may gawa. Kawawa naman si Vilma. Ganun talaga ang buhay. O paano? Sakay na kayo? Diretso na ba kayo na uwi sa bahay o may pupuntahan pa kayo? Magpapahatid pa sana kami sa bayan. May bibilhin kami sa palengke eh. Sige, walang problema kung ganun. Nakakagulat ang sinabi ni Loloy patungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng babaeng patay na natagpuan sa may sapa. Hindi ko inaasahan na isa ito sa mga kasamahan namin sa perinatal. Ngunit mas nakakagulat ang mga sinabi ni Loloy sa akin matapos niya kaming ihatid sa aming bahay. Maraming salamat talaga, Loloy. Walang anuman, Susan. Yay! Nandito na tayo! Mama, pasok na ako sa loob ng bahay, Mama. Tulungan mo muna ako sa mga pinamili ko. Buhatin mo yung iba dito. Ito po, ipapasok ko na po itong mga gulay na pinamili nyo, Mama. Ay, mabuti pa nga. Susan, tulungan na kita sa bigas na binili mo. Ako na yung magbubuhat niyan papasok sa bahay niyo. Naku, maraming salamat talaga kung ganon. Sa ko to ilalagay. Dito na lang. Mas mapapadali kasi kung dito mo idadaan sa may kusina ang sako ng bigas. Mas malapit kasi dito. Sige. Maraming salamat talaga, Loloy, ha? Oh, eto na. Teka, baka gusto mo muna magmerienda. Nako, wag na. Nakakaya naman. Anong nakakahiya? Ako nga dapat itong nahihiya sa'yo eh. Masyadong marami na ang pabor na ginawa mo para sa amin ni Jello. Alam mo naman, matalik ko na kaibigan yung asawa mo kaya walang kaso sa akin yun. Ay, oo nga pala. Yung pamasahe ko. Eto na. Ay, nako. Masyadong malaking halaga to. Hindi ko matatanggap to. Ibabalik ko na itong 100. Ayos na ako sa 50. Hindi. Sige na. Tanggapin mo na. Ayaw mo magmerienda. Tapos ngayon naman, ayaw mo namang tanggapin yung pamasaheng binigay ko. Mas lalong mahihiya na ako sa inyo niyan. Sige na nga. Tatanggapin ko na to. Maraming salamat dito ha. Yun nga pala, pansin ko lang. Sira na pala yung lock ng pinto nyo dito, no? Oo. Ito kasing si Jello, palaging pinaglalaruan, kaya nasira. Dapat pinapaayos nyo na to. May krimen pa naman dito sa baryo. Delikado yung pintong sira sa mga panahon ngayon. Hayaan mo na. Ipapaayos ko naman yan. Wala pa kasing budget sa ngayon eh. Ay, pero mabalik tayo. Hindi talaga ako makapaniwalang si Vilma pala ang patay na natagpuan. Usap-usapan ng mga kapitbahay natin dito eh. Malakas ang kutob nila. Hindi tao ang may gawa nun. Nasabi na rin ni Jello, narinig niya daw ang mga usap-usapan na aswang daw ang umatake kay Vilma. Hindi naman kasi makaraniwan ang nangyari sa babaeng yun eh. Isipin mo wakwak yung tiyan niya. Walang gamit na kinuha. Pati yung pera ng asawa niya hindi kinuha. Tanging ang sanggol lang sa sinapupunan niya ang nawawala. Diyos ko. May mga usapan din ako narinig sa mga kasamahan ko sa terminal. Nakainahinalay din daw ang babaeng nakatira sa may sapa. Babaeng nakatira sa may sapa? Siguro hindi mo pa siya nakikita dahil hindi ka naman lumalabas sa gabi. Pero bagong lipat yung babaeng yan sa baryo natin. Talaga ba? Hindi ko napansin na may bagong nakatira sa may sapa. Hindi mo naman kasi makikita yung kubo niya kung sa malayo dahil natatabunan ng matataas na talahib ang kubo niya. Ganun pala. Base sa mga sinasabi ng mga kasamahan ko, kakaiba daw ang kinikilos ng babae. Akalain mo tuwing gabi lang daw yun lumalabas. Ano naman daw ang ginagawa niya tuwing gabi? Nagtitinda daw siya. Ano daw ang tinitinda niya? Balot. Loloy, malamang sa gabi lang talaga siya lumalabas. Kadalasan naman talaga sa mga taong nagtitinda ng balut, sa gabi lang. Pero sabi ng mga kasamahan ko sa pamamasada simula daw na lumipat yun sa may sapa, may malalansang amoy na daw silang naamoy malapit sa may sapa.
Baka sa amoy yun ng balut. Medyo may pagkamalansa din kasi ang balut, hindi ba? Pero kahit na, dapat mas maingat ka. Sa katunayan nga, dapat tayong lahat yung mag-iingat sa babaeng yun. Kasi hindi natin siya gaano kakilala. At saka walang nakakaalam kung bakit lumipat sa baryo natin yung babaeng yun. Hindi pa naman tayo sigurado, Loloy. Kung may kinalaman ba yung babae na sinasabi mo sa pagkamatay ni Vilma, huwag tayong manghusga sa kapwa ng ganun-ganun lang. Mapanlin lang ang mga aswang. Akalain mong mahina sila pero ang totoo, naghihintay lang pala sila ng saktong tiyempo para atakihin ka. Hanggang kalabog-kalabog at amoy-amoy lang naman ang mga aswang na yan. Matataboy lang naman ang mga nilalang na yan ng bawang at asin. Huwag kang pakampante, Susan. Buntis ka pa naman. Mama, Bakit? nakita niyo po ba yung laruan ko na tirador? Ha? Saan mo naman kasi inilagay? Ikaw talaga, napakaburara mo talaga. Dito lang yun sa may kusina eh. Wala naman akong tirador na nakita dito. Nandito lang po yun. Ikaw na lang ang maghanap dito sa may kusina. Magdahan-dahan ka lang talaga, baka makabasag ka na naman. Mag-iingat po ako, Mama. Ingat ka, ha? Parang nandito lang yun eh. Malaki na talaga si Jello. Dati, kinakarga-karga pa to ni kumpare. Oo nga eh. Ang bilis ng panahon. Ngayon, ang kulit-kulit na at ang hilig-hilig pang maglakwatsa sa kung saan-saan. Hala, Jello, Mama, hindi ko sinasadya. sabi ng mag-ingat ka eh. Ano yung nabasag mo? Yun pong garlic oil po. Naku, sa lahat ng nabasag ang garlic oil pa talaga. Mahal pa naman ang bili ko niyan. Umalis ka na nga dyan at baka mabubog ka pa. Linda, aalis na ako. Ay naku, pasensya na. Hindi ka na tuloy nakapagmerienda. Ito kasing si Jello eh. Sobrang kulit talaga. Naku, walang problema. Sige, alis na ako. Mamamasada pa ako eh. Sige, ingat ka, Loloy. Sige. Maliit lang ang populasyon sa aming baryo. Kung kaya't madali lang namin na mapapansin kung may bagong salta sa amin. Dahil sa nangyaring krimen, ay mas naging mailap ang mga taong naninirahan sa aming baryo. Dahilan upang wala ng tao ang lumalabas tuwing gabi. Balot! Balot kayo dyan! Balot! Tig-20 ang isa! Mama, naririnig mo ba yun? Ang alin? May nagtitinda ng balot sa labas oh. Balot! Balot po kayo dyan! Mainit pa po to! Bili tayo, Mama. Sige, tawagin mo. Yes! Ate, bibili kami ng balot. Ilan ang bibilin mo, bata? Ma, nandito na si ate nagtitinda ng balot. Ilan daw yung bibilan natin? Bibili tayo ng 4. 4. Eto na bata oh. Hintay lang po kayo saglit ha, kumukuha pa ng pambayad si Mama. Ako, walang problema, bata. Eto ng bayad, miss. Hala, wala ho ba kayong barya dyan, ma'am? Naku, pasensya ka na talaga, miss. Yan lang talaga ang pera ko. Wala kasi akong barya. Wala pa po kasi akong pansukli dyan, ma'am eh. Kayo pa lang ho kasi ang bumibili ng balot ko. Kaya wala pa po akong pansukli dyan sa 100 ninyo. Magkano ba lahat kapag 4? 20 po kasi bawat isa, kaya 80 po ang 4. Ganito na lang ha, miss. Gawin mo na lang 5 para 100 lahat-lahat. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Ito na po oh, dadagdagan ko na po ng isa yung balot nyo. Ngayon lang yata kita nakita dito sa amin, miss. Ako? May sinasabi po ba kayo dyan, ma'am? Ngayon lang kasi kita nakita dito sa aming baryo. Taga rito ka ba? Hindi po. Bagong lipat lang po kasi ako dito sa inyo, ma'am.
Kaya pala hindi ka pamilyar sa akin. Nagre-renta ka lang ba ng bahay dito? Ay nako, hindi po. Yung kubo ko po, nandyan lang po malapit sa may sapa. Ako po yung bagong lipat dyan. Bagong lipat sa may sapa? Oh, ikaw pala yun. Opo, ako po yun. Ang aga mo naman yatang nagbibenta ng balut. Wala po kasing lumalabas tuwing gabi. Dahil natakot po sila nung may natagpo ang patay dun sa may sapa. Kaya para po makabenta ako, nilalako ko na lang. Kaya pala. Totoo pala talaga yung binalita sa akin ni Loloy na wala nang lumalabas sa baryo tuwing alas 5. Kaya matumal din ang pamamasada ng mga tricycle. Oo nga po eh. Sana nga ho, mahuli na po yung sospek sa pagpatay sa buntis na yun. Ay, sana nga. Ano bang pangalan mo, Iha? Jonah po. Yun po yung pangalan ko. Bakit mag-isa ka lang na naglalako? Asan ba ang asawa mo? Mabigat pa naman yung balot, oh. Ay naku, mag-isa lang po ako sa buhay. Hindi pa po ako nag-aasawa, ma'am. Ganun ba? Sige ho, alis na po ako. Ilalako ko pa po itong natitirang balot eh. Sige, Iha, ingat ka ha. Huwag kang masyadong magpagabi sa labas. Opo, maraming salamat po sa paalala. Sige po, tuloy na po ako. Sige. Siya pala yung babaeng nakatira malapit sa may sapa? Yung sinasabi ni Manong Loloy na nagtitinda lang tuwing gabi? Dapat pala hindi na tayo bumili ng balot na yan. Oh, bakit naman? Hindi ba sabi ni Manong Loloy pinagdududahan nila yung naaswang? Bibig mo, Jello, ha? Saan mo naman nasagap ang bagay na yan? Narinig ko po kasi yung pag-uusap niyo ni Manong Loloy nung nakaraang araw sa may kusina, mama eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makinig sa usapan ng matatanda? Paano kung may makarinig sa'yong sinasabihan mo si Jonah na aswang siya, ha? Di mapapasama ka dun. Kabata-bata mo pang tao. Pero totoo po ba talagang aswang yung babaeng yun, mama? Ano ka ba, Jello? Hindi, no? Nakita mo naman. Tirik na tirik ang araw sa umaga. Naglalako siya ng balot. Nasasabi lang ng mga tao dito na aswang siya dahil sa tuwing gabi siya nagtitinda at malapit sa bahay niya natagpuan ang bangkay ni Vilma. Pero ano bang malay natin na baka inanod lang? Ang lansa din kasi niya, mama eh. Naamoy mo ba? Baka dahil sa balot na tinda niya. Basta mama. Ayoko nang kainin yung balot na yan. Nakakatakot eh. Hindi na kinain ni Jello ang binili naming balut nang malaman niyang ang babaeng nagbebenta nito ay ang mismong babae na sinasabi ni Loloy na aswang na bagong lipat sa baryo namin. Sa tingin ko naman ay hindi siya kaduda-duda. Nagkataon lang talagang malansang kanyang amoy. Hanggang sa naranasan namin ulit ni Jello ang kakaibang kalabog sa bubong namin kinagabihan. Alam mo, mama, narinig ko kasi yung pinag-uusapan niyo ni Manong Loloy. Tama ho siya na dapat ipaayos niyo na po yung lock sa pinto ng kusina kasi tayo lang dalawa dito eh. Ipapaayos naman yun, anak. Sa ngayon, wala pang budget. Mama, naamoy niyo po ba yun? Ang alin, anak? Parang may malansa na amoy. Siguro sa simoy lang yun ang hangin. Nadala lang ng bagwis, anak. Ang lansa talaga. Hindi ko na po maubos tong hapunan ko, mama. Nasusuka na po ako sa amoy. Nako, sayang ang grasya. Hindi ko na po talaga maubos, mama. Nawalan na po ako ng gana. O sige, itabi mo na lang dyan at ipakakain ko yan sa alaga nating pusa. Teka, nakita mo ba si Muning? Parang hindi ko yata siya nakikita ngayong araw, ah. Nasa may kusina lang po si Muning kaninang hapon, mama. Doon naman talaga yung paboritong tambahin ni Muning eh. Sige, tawagin ko na lang yung pusang yun mamaya. Hala, ano yun? Parang may kumalabog sa bubong natin. Baka si Muning na yan. Mama, parang hindi naman po pusa yung naglalakad sa taas, mama eh. Tignan mo na yung yero, parang nayuyupi na yun sa bigat nung naglalakad sa ibabaw.
Mama, parang iba na po yan eh. Jello, pakikuha nga ako ng buntot pagi sa may likod ng pinto. Opo, Mama, masusunod po. Sino ka mang nariyan? Hindi kami natatakot sa'yo. Mama, parang nananadya talaga siya. Kinikis-kis niya yung mga kuko niya sa yero ng bubong at sakit sa tenga. Ang sakit. Mama, Jello, tumawag ka ng tulong. Mama, dinudugo ka. Pakibilisan mo lang. Tulong. Sige po, Mama, tatawag ako ng tulong. Tulong! Tulungan niyo po kami! Ano nangyayari dito? Kuya Rico, tulungan niyo po si Mama. Diyos ko, dinudugo ka, Aling Susan. Teka lang, maghahanap ako ng tricycle para madala kayo sa ospital kaagad. Puntahan mo si Loloy. Sige ho, pupuntahan ko si Manong Loloy. Babalik ko ako kaagad. Jello, bantay mo muna yung mama mo ha, bibilisan ko lang. Opo, naiintindihan ko po. Halos mapugto ang hininga ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yun. Para bang may kung anong matalim na bagay na hinihiwa yung tiyan ko. Mainit na sobrang sakit na parang may kung anong hinihila mula sa kaloob-looban ko palabas sa aking katawan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakabalik na si Rico. Ngunit hindi si Loloy ang kasakasama nito. Nandito na ako. Nakabalik na ako, Aling Susan. Halina na po kayo para madala kayo sa ospital. Hindi po si Manong Loloy yung sasakyan natin. Wala na tayong pagpipilian, Jello. Kailangan na nating madala ang mama mo sa ospital. Dahan-dahan lang po, Aling Susan. Maraming salamat. Tabi ako sa iyo, Mama. Sige na po, Manong. Alis na po tayo. Sa provincial hospital po tayo diretso. Ano ba nangyari sa inyo? Nadulas po ba kayo at dinugo kayo? Kasi Kuya Rico, parang inaaswang po kami. Inaswang? Kasi po habang naghahaponan po kami ni Mama, may kumalabog po sa bubong. Ayaw pa nga maniwala ni Mama nung una na aswang yun eh. Kaso parang mayuyupi na po yung yero sa bubong namin sa sobrang bigat ng naglalakad. At saka yun na po, dinugo na si Mama. Mahabaging Diyos. Parang nagbalik lang yung nangyari nung dito sa baryo ah. Ilang taon na din yung lumipas nung nakarinig ako ng ganyan dito sa atin. Manong, dahan-dahan naman po sa pagpreno. Buntis po tong sakay natin eh. Parang may tumawid po kasi bigla, Kuya oh. Sino ba yan? Hala, hindi ba siya yung... Kuya, dumiretso na po tayo. Huwag mo na pong pansinin yung babaeng yan. Kuya, hindi ba siya yung babae na nakatira malapit sa may sapa? Yung sinabi nilang bagong lipat sa baryo natin? Bakit gano'n siya makatingin sa atin? Parang galit siya. Ang talim ng tingin niya. Huwag yun na pong pansinin yung babaeng yun. Kaninang umaga, nakausap namin siya eh. Nakausap niyo po yung babaeng yun? Ano naman po yung dahilan at nakalapit siya sa inyo? Bumili kasi ako ng balot niya. Ho! Bumili kayo ng balot sa kanya? Naku, dapat hindi niyo na po ginawa yung bagay na yun. Alam niyo po bang lahat ng taga-baryo sa atin iniiwasan yung babaeng yan? Sabi sa iyo, Mama dapat hindi niyo na lang po kinain yung balot na binili niyo galing sa kanya. Kumain kayo ng balot niya? Si Mama po, ayaw ko po kasing kumain kaya si Mama po inubos niya lahat yung balot na binili namin kasi sayang daw po. Sa susunod po, Aling Susan, layuan niyo na po yung babaeng yan. Mama, narinig mo kahit si Kuya Rico binabalaan ka na niya. Kaya wag na wag kang bibili o lalapit sa babaeng yun. Nandito na tayo. Ito po pamasahin namin. Maraming salamat po sa paghatid. Maraming salamat po talaga, Manong. Ingat po kayo sa biyahe. Nang makarating kami sa ospital, ay kaagad din kaming inasikaso ng mga nurse sa emergency room. Nagkaroon din ng pagkalito ang mga doktor sa gabing yun dahil nang kinonsulta nila ako
ay wala naman daw mali sa laboratory results ko, kung kaya't palaisipan sa kanila kung bakit ako dinugo. Sa kabutihang palad ay naagapan nila ang pagdurugo ko at ligtas na ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Maraming salamat po, Manong. Jello, pakidala to sa loob. Sige po, Mama. Ayos na po ba kayo, Aling Susan? Kailangan niyo pa po ba ng makakatuwang dito? Ay naku, sobra-sobra ng ginawa mo, Rico. Nag-aalala po talaga kasi ako sa inyo eh. May kasama kang lalaki sa bahay niyo pero bata naman. Naku, ayos lang talaga. Sapat na yung sinamahan mo kami kagabi sa ospital. Kung may kailangan pa po kayo, wag po kayo magdadalawang isip na tawagin po ako. Huwag kang mag-alala. Papupuntahin ko sa inyo si Jello kapag may emergency nangyari. Buti na lang talaga kagabi, napadaan ako sa inyo habang nagro-ronda at narinig ko yung sigaw ni Jello. Ewan ko ba kagabi? Siguro masyado akong naging kampante. 10 taon na rin kasi ang lumipas. Nung nagkaroon ako ng ganong karanasan, hindi ko inaasahan na mauulit yun ngayon. Kung sino man siyang aswang siya, paborito ka talaga niya. Dahil noon pa lang, tandang-tanda ko pa nung pinagbubuntis yun pa si Jello. Akay-akay kayo ni Papa papunta sa ospital dahil naswang kayo at nag-bleeding ka. Ngayon naman nabuntis ka, binabalikan ka na naman ng aswang na yun. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa talaga tukoy kung sino ang aswang na yun. Nabalitaan ko noon na napuruan daw yun ng asawa mo, Aling Susan. Nataga daw yun ni Mang Damian. Oo, sa may bandang likod. Baka ngayon, gusto na naman niyang mataga siya. Nako, kung sino man siyang aswang siya, huwag niya talagang hintayin na ako yung makataga sa kanya. Dahil hindi ko talaga hayaan na makatakas siya. Balot! Balot! Kung usapang aswang lang talaga, Aling Susan, hindi talaga pinatagal eh. Isa pa tong babaeng to. Hindi na nga natin matukoy ang aswang sa baryo, dumagdag pa talaga. Dalawa na tuloy yung poproblemahin natin ngayon dito sa baryo. Baka marinig ka, Rico. Wala talaga akong pakialam kahit marinig niya o kahit aswangin pa niya ako. Dahil kung hindi naman totoo, hindi siya masasaktan sa sasabihin ko. Balot! Balot ho, ma'am. Bili na po kayo. Hindi na muna. Hindi bibili sa Aling Susan yan dahil kahinahinala lang isang babaeng tulad mo na nagtitinda ng balot. Rico, yung bibig mo. Hindi ko po alam ang ibig mong sabihin. Nagmamangang-maangang ka pa talaga eh oh. Naghahanap buhay po ako dito. Naghahanap buhay nga ba o naghahanap ng buntis? Sinasabi mo bang aswang ako? Hindi ko binanggit ang salitang aswang, bakit ang defensive mo? Alam mo, Ano? simula nang lumipat ako dito, ang init-init na ng dugo mo. Kahit ipabarangay mo pa ako, hindi ako aswang. Sa ngayon. Pero mamayang gabi, hindi natin alam. Ang hilig mong mambintang? Sige nga kung hindi ka aswang, anong ginagawa mo sa gitna ng daan kagabi at kamuntikan mo pang harangin ng tricycle na sinasakyan ni Aling Susan? Hindi ko naman napansin ang dumaan na tricycle eh. Talaga ba? Ewan ko sa'yo. Alis na nga ako. Kung ayaw mo bumili, magsabi ka. Hindi yung kung ano-ano na lang ang mga sinasabi mo. Yan tuloy, Rico. Nagalit na siya. Makakaalis na nga. Sabi ni Papa, mas mabuti daw na umasta kang alam mo ang tunay na katauhan ng aswang dahil lalayo ang kanila. Malayo ang loob ng mga aswang sa mga taong batid nilang alam ng mga ito yung sikreto nila. Parang hindi naman siya aswang para sa akin. Ingat po kayo, Aling Susan. Papanlin lang ang mga aswang. Mabuti pa ho, mamaya magsindi kayo ng goma para pantaboy at magsaboy din kayo ng asin sa ibabaw ng bubong nyo. Salamat sa paalala, Rico. Tatandaan ko yan. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo ni Rico at Jonah sa araw na yon, ay hindi na napadaan pang muli ang dalaga sa bahay para maglako ng balut. Gabi-gabi ay nagsisindi ako ng goma at naging epektibo naman ito bilang pantaboy sa nilalang na hayok sa laman. Ngunit hindi ko naisip na may bagay din palang
hadlang sa pantaboy na ginagawa ko. Isang gabi ay umulan ng malakas. Dahilan para mamatay ang sinisindihan kong goma sa labas ng bahay namin. Mama, ang lakas po ng ulan sa labas. Oo nga eh. Yung goma na sinindihan mo, nabasahan na siya. Hayaan mo na. Wala tayong magagawa eh. Ang lakas talaga ng ulan. Hindi naman po siguro may isipan ng aswang na mang-aswang ngayon, no? Kasi mababasa siya sa ulan kung ganon. Ikaw na bata ka, napakalikot talaga ng imahinasyon mo kahit kailan. Naisip ko lang naman po yun, Mama. Kasi hindi pa sa bubong sila babagsak, di mababasa sila pag ganon. Ubusin mo na lang yung pagkain mo sa plato mo at nang makatulog ka na, anak. Okay po, Mama. Teka lang. Kukuha lang ako ng tubig, ha? Opo. Ma, Bantayan mo ng maigi ang ulam dahil pag hindi, ubos yan lahat kay Muning. babantayin ko po yung ulam, Ma. Huwag na po kayong mag-alala. Sige, dyan ka lang. Hala, ano yun? Teka nga, baka si Muning naman yan. Ay, ito pusa talagang to. Ang hilig mag-akit-akit sa kung saan-saan talaga. Diyan ka lang, pupuntahan ko ang salas. Hala, yung ilaw. Ay, nako, ngayon pa talaga. Brown out na naman. Palagi na lang talaga brown out sa baryo natin, Mama, sa tuwing may malakas na ulan. Baka may poste na naman na natumba. Bakit pa kasi ayaw pa nilang palitan ng mga kahoy na posteng yan? Ang dilim, Mama, wala ako halos makita. Teka lang, kinakapa ko pa yung lighter eh. Asan na kaya yun? Nandito lang yun eh. Ay, Jello, napano ka? parang may dumaan po kasi sa ilalim ng lamesa, Mama, nasagi yung paa ko. Parang basa na balahibo. Baka si Muning yan. Naku! Basa na naman ang pusang yan. Tumatabi pa naman yan sa kama ko tuwing matutulog na ako sa gabi. Ayan na naman. Dumaan na naman. Muning! Ming-ming! Ming-ming! Halika dito, Ming! Mama, Bakit? parang hindi naman po pusa yung nasa ilalim ng lamesa eh. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Ang tulis po kasi ng balahibo niya. Parang balahibo ng isang baboy. Hindi naman po ganito yung balahibo ni Muning sa tuwing nasasagi niya yung paa ko eh. Teka lang, anak. Titignan ko ang ilalim ng lamesa. Mama, Naku, medyo may edad na talaga itong mama mo, anak, kasi akalain mong masakit na ang likod sa tuwing yumuyo ko. Mama kasi. Wala naman ah. Wala naman akong nakita sa ilalim ng lamesa, anak. Mama, huwag kang lilingon sa likod mo. Ha? Bakit? Diyos ko po! Yan po yung nakasagi sa paa ko kanina, Mama. Pula ng kanyang mga mata. Mama, naglalaway siya. Nakatingin siya sa tiyan mo. Lumayo ka! Mama, takbo! Jello, halika na! Doon tayo sa kwarto, Mama. Bilisan mo. Pasok na, anak! Ilakad natin ang pinto! Mama, tinutulak niya yung pinto, Mama. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Dalawa tayo. Hindi niya mabubuksan ito. Malapit ko na may kabit ang lock. Mama. Ito na, makakabit ko na. Mama, natatakot ako. Mahabaging Diyos, iligtas niyo po kami sa sakulang ito. Huminto na po yung paghampas, Mama. Baka umalis na siya, tahimik na sa labas. Huwag tayo magpakampante, anak. Baka nariyan lang yan sa labas ng pinto, nag-aabang. Sisilip po ko sa labas, Mama. Baka sakaling may mga tanod na dadaan. Hihingi tayo ng saklolo. Maliwala rin yang anak. Malakas ang ulan, hindi nila maririnig ang boses mo. Wala naman pong masama, Mama, kung susubukan natin. Sisilip po ko sa labas.
Huwag ka masyado dumikit sa dingding. Mama, may nakatayo sa labas. Hindi ko po maaninag eh. May nakatayo sa labas ng bahay, nakaharap siya sa atin. Tignan mo ma, humingi na tayo ng tulong. Hindi! Huwag! Titingnan ko muna. Baka kung sino yan, mas lalo lang tayo mapahamak dyan. Nung una, hindi ko pa maaninag kung sino ang nakatayo sa labas ng bahay namin. Ngunit nang biglang kumulog, nasundan ito ng kidlat, ay doon ko nakita ang mukha ng nakatayo. Isa itong babae na namimilipit sa basa ng ulan. Walang iba kundi si Jonah. Bigla akong napaatras at niyakap si Jello. Magdamag kaming hindi nakatulog dahil sa takot. Sigurado po kung si Jonah yung nakita nyo kagabi. Yung babaeng bagong lipat sa may sapa. Hindi talaga ako nagkakamali. Rico, kitang-kita ng dalawang mga mata ko kagabi na siyang nakatayo dyan sa labas. Hindi talaga nagkamali si Manong Loloy sa kutob niya. Walang duda na yung babae din yun yung pumatay sa buntis na si Vilma. Nawalan kasi ng kuryente kagabi. Kaya akala ko, yung pusa lang namin na nakasagi sa paa ni Jello, ayun pala, kakaibang nilalang na pala nakapasok sa loob ng bahay. Ano po yung nakita nyo? Parang mukhang baboy na nakatayo at may mga balahibong katawan. Maitim! Maitim yung balahibo ng nilalang na yon. Tsaka sobrang pula ng mga mata niya. Nakalabas din yung mga pangil niyang nakataas at naglalaway. Aswang talaga yung sumalakay sa bahay nyo kagabi, Aling Susan. Kaso nga lang, hindi natin to pwede i-report sa pulis kasi hindi naman nila tayo paniniwalaan kung sasabihin nating aswangin ng loob sa bahay nyo. Malabo din na sabihin natin si Jonah yun ng diretsyo kasi wala tayong ebidensya laban sa kanya. Tayo yung mapapasama kung ganun. Mama, tignan niyo to. Bakit anak? Diyos ko, ano to? Patay na siya! Wakwak yung tiyan ni Muning, Mama. Pinatay ng nilalang na yun si Muning. Hindi na talaga to maganda. Para lumalakas na yung loob ng nilalang na yan. Hindi ko talaga inaasahang dadating ako sa punto na makakaharap talaga ako ng aswang. Talagang lalantad pa mismo sa mga mata ko. Dati kasi, hanggang tunog lang sila, naririnig ko. Delikado ka, Aling Susan. Ikaw talagang puntirya niya. Anong gagawin ko ngayon? Tinatawagan ko din ang asawa ko pero out of coverage. Sa sobrang lakas ng ulan kagabi, may mga poste daw ng signal na natumba sa ibang lugar. Baka isa sa mga lugar na apektado ay yung pinagtatrabuhan ni Mang Damian. Paano na to? Huwag po kayong mag-alala, Aling Susan. Simula ngayon, dito kami tatambay ng mga kasamaan kong tanod sa bahay nyo. May upuan naman dito sa labas nyo kaya dyan na lang kami tatambay at magpapalipas ang gabi. Rico! Susan! Loloy! Ikaw pala yan! Nabalitaan ko yung nangyari kaya naparito ako. Ayos ang ba kayo dito? Ano nangyari sa mga platong yan? Iyon ang mga nasagi at nabasag ng kakaibang nilalang kagabi. Loloy, totoo talaga ang aswang. Nakita ko mismo. Mismong mga mata ko. Kagabi, kitang-kita ko ang buong itsura niya. Alam na ba to ni Paring Damian? Ipaalam ko sana. Kaso hindi ko siya makontak sa ngayon eh. At ito pang mas matindi, Manong Loloy. Ano? Nakita ni Aling Susan kagabi, si Jonah, na nakatayo daw dito sa labas at nakaharap sa bahay niya. Yung babaeng tuwing kabilang nagtitinda sa baryo natin? Yung bagong lipat? Opo. Anong ginawa niya sa inyo, Susan? Sumilip kasi ako nung biglang tumahimik sa labas ng kwarto namin. Yun na nga, nakita ko si Jonah sa labas ng bahay namin, nakatayo, nakatitig dito sa bahay, basang-basa sa ulan. Pagkatapos, saan siya pumunta? Hindi ko na alam kung saan siya pumunta kasi napaatras ako eh. Hindi na ako dumikit pa sa dingding at nagdasal na lang hanggang sa nag-umaga na. Namumuro na yung babaeng yan ha. Simula nung lumipat yan dito sa atin, nagsimula na yung mga kakaibang pangyayari dito sa atin. Madalas ba yung dumadaan dito? Halos araw-araw noon,
dahil naglalako siya ng balot. Pero simula nung nagkaroon sila ng pagtatalo nitong si Rico, hindi na naulit mang dumaan si Jonah dito. Kagabi ko lang ulit siya nakita. Hindi na talaga biro ang dinudulot ng babaeng yan dito sa baryo natin. Nung una pa lang talaga duda na ako sa kanya. Rico, sama mo ko. Saan po tayo pupunta, Manong Loloy? Susugurin natin ang kubo ng babaeng aswang na yan sa may sapa. Halika na. Hindi ko na napigilan pa sina Loloy at Rico sa mga sandaling yon. Dahil sa kaloob-looban ko, ay gusto kong mawala na si Jonah sa baryo namin. Yun lang ang tanging paraan para sa akin. At naisip kong makakasiguro ako sa kaligtasan namin ni Jello, pati na din sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Mama, nakabalik na si Kuya Rico at Manong Loloy. Masamang balita, Aling Susan. Ha? Bakit? Hinalughog namin ni Manong Loloy ang kubo ng babaeng yun pero wala na siya doon. Wala na siya? Anong ibig niyong sabihin? Umalis siya? Parang gano'n na nga. Kung umalis man siya, ibig sabihin totoo ang mga espekulasyon ng mga tao sa baryo sa kanya. Aswang siya. Bakit naman siya alis kung inosente siya, di ba? Kung ganun, malaki nga ang posibilidad na siya yung sumalakay sa aming kagabi. Parang gano'n na nga, Aling Susan. Pero kahit papano, mapapanatag na din ang loob ng mga taga-baryo na ligtas na tayo dahil umalis na siya. Natatakot ako na baka balikan niya na naman kami mamaya. Hindi niya na po magagawa pa yung panloloob niya kagabi sa inyo dahil tatambay kami ng mga kasamaan kong tanod dito simula ngayon. At gaya ng sinabi ko, dito kami sa inyo magpapalipas ng gabi. Kaya ligtas na kayo, Aling Susan. Wala na kayong dapat pang ipangamba. Maraming salamat talaga sa malasakit ninyo. Tatambay din ako dito kasama niyo. Mas mabuti po yun, Manong Loloy, kung ganun. Ano bang ginagawa mo, Susan, tuwing gabi? Nagsisindi ka pa rin ba ng goma? Oo, nagsisindi ako kaso kagabi nga, sobrang lakas ng ulan. Nakausap ko ang isa sa mga kaibigan ko na namamasada. Mukhang malabong mabalik yung kuryente ngayong gabi. Baka bukas o sa makalawa pa daw maayos yung natumbang poste. Ay, malas naman. Kung kailan pa talaga may mga pangyayaring ganito. Magdala na lang tayo ng flashlight. Yun nga lang, mukhang mahina na yung baterya nitong sa akin. Kagabi ko pa kasi ginagamit to eh. Hindi ko pa na-charge kasi wala pang kuryente. Ako din. Medyo mahina na yung flashlight ko. Hindi ko nga alam kung tatagal pa ba to ng 1 oras eh. May mga lampara naman kami dito. Pwede nyo namang hiramin ang isa sa mga ito para may pang-ilaw kayo dyan sa labas. Ayos lang, Aling Susan. May mga kasama naman kami. May mga flashlight din yung mga yun. Hindi na po ba babalik yung aswang, Mama? Hindi, anak. Huwag ka na matakot, Jello. Sasamahan kayo ng Kuya Rico mo. Malakas po bang aswang, Kuya Rico? Natatakot ako na baka hindi mo kayanin eh. Ako pa talagang sinabihan mo ng ganyan, Jello. Kahit sino pang aswang yan, tatalunin niya ni Kuya Rico dahil isa akong tanod. Tungkulin kong ipagtanggol kayo sa mga masasama, lalong-lalo na sa mga aswang na yan. Huwag kang lumayo sa bahay mamaya, Kuya Rico ha. Para pagtawag ko ng tulong, maririnig mo kaagad. Oo naman, Jello. Malakas ang pandinig ni Kuya Rico kaya dadating ako kaagad. Hindi po ba natin pwedeng ipadakip na lang sa pulis yung mga aswang? Medyo komplikado yung gusto mo, Jello eh. Hindi kasi yan sila pananiniwalaan ng marami kaya tayo-tayo lang ang magtutulungan dito sa baryo. Ganun po ba? Ganyan talaga, wala tayong magagawa. Pag ako po magiging pulis, paglaki ko, maniniwala po ko sa aswang dahil totoo po sila. Mabuti naman kung ganun, Jello. Mag-aral ka ng maigi para kung magiging pulis ka na, ikaw naman ang poprotekta sa amin pagtanda namin. Opo. Kaya kung ganun, dapat malakas ang loob mo. Dapat hindi ka panghihinaan ng loob. Naintindihan ko po. Yung nga pala. Alis muna ako. Mamamasada muna ako. Babalik lang ako dito mamaya, Rico, pag nakatambay na kayo dito na mga kasamahan mo. Sige walang problema, Manong Loloy. Susan, Jello, alis muna ako. Sige, Loloy, ingat ka sa biyahe mo. Pagsapit ng gabi ay tinupad ni Rico ang pangako niya sa amin ni Jello na dun sila magpapalipas na umaga sa labas ng bahay namin.
Nakaramdam ako ng panatag na kahit papaano ay ligtas kami ng anak ko dahil maraming tanod ang nakapalibot sa amin. Sa mga sumunod na gabi ay ganun din ang nangyari. Hanggang sa nakatanggap ako ng isang babala mula sa di inaasahang panauhin. Sana gabi-gabi ganito tayo, Mama, no? Palagi may mga tanod sa bahay natin. Alam niyo po, Mama, ang sarap ng tulog ko kagabi. Mabuti naman kung ganon. Ano po ginagawa niyo, Mama? Eto, nag-iinit ako ng tubig para naman may pangkape ang mga tanod sa labas para mainitan ang kanilang mga sikmura habang nagpapalipas ng gabi. Napansin ko lang, Mama, parang hindi nakapunta dito kagabi si Manong Loloy. Baka nandoon na naman sa kabilang barangay na Masada. Alam mo naman tong baryo natin eh. Ang hina ng pasada pag gabi na. Mahina ang kita dito. Ay, sayang naman. Oh, bakit ka naman nalulungkot? Gusto ko po kasing makipagkwentuhan sa kanya eh. Ang dami-dami niya kayang kwentong bayan na nalalaman. Baka bukas makakadalaw yun dito. Sana nga po. May nakalimutan na pala akong sinampay sa likod ng bahay, anak. Anak, anong oras na ba? Nakalimutan kong kunin. Samahan na kita, Mama. Ay naku, hindi, huwag na. Wala magbabantay dyan sa isda. Eh wala naman po tayong pusa, Mama. Wala na si Muning, di ba? Kahit na, alam mo namang maraming pusang gala dito sa baryo natin. Bilisan mo lang, Mama, ha? Oo naman. Kukunin ko lang ang mga sinampay ko sa likod bahay natin. Pagkatapos babalik na rin ako agad dito sa loob. Sige po. Ay, nakalimutan ko pa talagang ipasok. Naabutan na tuloy kagabi. Dali-dali kong kinuha ang mga sinampay ko sa likod ng aming bahay. Habang abala ko sa gawain ko, ay nagulat ako nang may biglang nagsalita sa likod ko. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ko at hinila ako sa masukal na parte ng aming bakuran. Huwag kang sisigaw o gagawa ng kahit anong bagay na makakatawag pansin. Jonah, bitiwan mo ang kamay ko. Parang awa mo na. Maglakad ka ng dahan-dahan papalayo sa bahay niyo. Jonah, parang awa mo na. May anak ako na kailangan pa ng kalinga ko. Hindi kita sasaktan. Parang awa mo na, lubayan mo na kami ng anak ko. Hindi ako ang aswang na sumalakay sa inyo ng gabing yon. Hindi ako aswang. At lalong hindi ko kayo lulubayan ng anak mo dahil alam ko ang pangamba na kinakaharap ninyo. Dito tayo. Hindi nila tayo makikita o maririnig dito. Aling Susan, makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko ah. Ang nilalang na nanghimasok sa bahay niyo ng gabing yun ay isang gabunan. Gabunan? Nang gabing nakita mo ako sa labas ng bahay niyo, may tunutugis akong gabunan na nakatakas. At doon sa bahay niyo pumasok para sumilong. Sugatan ng gabunan na yun. Anong ibig mong sabihin? Totoong may aswang dito sa baryo niyo. Pero kadalasan sa ibang barangay ito nang bibiktima. Sa ngayon, wala pa akong ideya kung sino siya. Yung gabunan na pumasok sa loob ng bahay niyo, hinabol ko yon. Galing pa ako sa ibang barangay nun. Doon ko siya naabutan na nang aaswang ng buntis. Aling Susan, hindi ka ligtas sa barin to. Malapit nang maubos ng gabunan ng mga sanggol sa ibang barangay. Parami na ng parami ang buntis na nakukunan ngayon. Pag dumiting ang puntong wala na siyang mabiktimang iba, ikaw ang babalikan niya. Kukunin niya ang anak mo dyan sa loob ng sinapupunan mo. Mama, nandiyan ka pa ba? Yung anak ko! Lumabas siya ng bahay! Alis na ako! Aling Susan, umalis na kayo ng bahay yung to kung maaari. Alis na ako, Jonah! Babalikan ko po kayo dito bukas. Halata sa itsura ni Jonah na marami pa siyang gustong sabihin sa akin.
pero naudlot ito dahil sa paglabas ni Jello mula sa kusina. Tinatawag ako ni Jello dahil medyo natagalan ako ng balik sa loob ng bahay. Nasundan pa ito ng pagdating ni Rico sa eksena. Mama? Ano pong ginagawa niyo dyan, Mama? Naihi kasi ako. Pasensya na, Mama, sinuway kita. Sinundan na kita dito sa likod kasi ang tagal mong bumalik sa loob eh. Natatakot ako baka kung ano na po yung mangyari sa inyo. Nag-aalala po ako para sa iyo, Mama. Jello, Aling Susan, may nangyari ba? Pinuntahan ko na kayo kasi narinig ko tong pagtawag ni Jello sa'yo, Aling Susan eh. Ayos lang ba yung lahat? Oo, naman. Ayos lang ako. Kinuha ko lang talaga ang mga sinampay ko dito sa labas kasi nakalimutan kong kunin kagabi. Ganun ho ba? May sasabihin din sana ako sa inyo, Aling Susan. Kaya ko kayo hinahanap. Bakit? Ngayon lang kasi dumating yung mga linemen ng kuryente natin. Nanghingi sila ng tulong sa aming mga tanod para sana mas mapadali yung pagkabit at pagpapatayo ulit ng natumba na poste. Kaya alis po muna kami saglit pero wag po kayo mag-alala. Babalik din kami. Ano ka ba, Rico? Kahit hindi ka na magpaalam sa akin. Para naman na sa ikabubuti ng baryo natin. Ayos lang sa akin. Sige po, alis po muna kami. Pasok na po tayo sa loob, Ma. Mabuti pa nga, anak. Buti na lang may mga linemen na umapot dito sa atin ngayong gabi. Siguro bukas, Ma, magkakaroon na tayo ng kuryente ulit, no? Ay, sana nga, anak. Para hindi na tayo gagamit pa ng lampara. Ang mahal ng gas ngayon. At saka para makita ko na din ng maayos yung mga tinik ng isda. Kahapon muntik ko nang malunok yung napakalaking tinik ng tilapia eh. Dahan-dahanin mo kasi ang pagkain. Hindi yung parang nauubusan ka. Hindi mo pa nga tapos yung nasa bibig mo eh. Subo ka na ng subo. Ano yun? Ang alin? Ay, huwag mo nang pansinin yon. Pumasok na tayo at mamaya pa ang balik ng Kuya Rico mo. Mama, yung lampara pala na ginamit nila Kuya Rico nasa labas pa. Oo nga pala. Kunin ko na lang po. Sige, samahan na kita. Mama, si Manong Loloy. Loloy, buti naman nakadalaw ka. Bakit ngayon ka lang, Manong Loloy? Wala ka kahapon pati nung nakaraang araw ah. Namasada ako sa kabilang barangay kasi medyo madalang ang sakayan dito ngayon dahil sa krimen ng buntis na pinatay. Kayo, kamusta naman kayo dito? Balita ko, dito na nagpapalipas ng gabi yung mga tanod sa baryo. Bakit wala sila ngayon? Kasi umalis po sila Kuya Rico dahil tutulungan nila yung mga linemen para mabalik yung kuryente dito sa baryo. Linemen? Dumating na sila? Oo, pero ang sabi naman ni Rico babalik din sila pagkatapos. Medyo matatagalan siguro ng balik yun kasi hindi lang isang poste yung natumba dito sa baryo natin. Ay, parang ganun na nga. Medyo matatagalan lang sila talaga. Ayos. Ho? Ang sabi ko, ayos dahil babalik na yung kuryente bukas. Teka, gusto mo ng kape, Loloy? Baka gusto mo, may mainit na tubig rito. Parang gusto ko nga magkape. Ayos lang ba? Oo naman, pasok ka. Maraming salamat, Susan. Ano ka ba? Ayos lang naman, no? Manong Loloy, pwede po bang kwentuhan niyo po ako patungkol sa mga kwentong bayan na alam niyo? Oo naman, ano ba ang gusto mo? Jello, huwag mo naman masyadong kulitin ang manong Loloy mo. Ano ka ba, Susan? Ayos lang. Paano kasi tong si... Aray! Oh, ayos ka lang ba? Parang humilab ang tiyan ko. Masakit ba yung tiyan mo? Uy, parang humihilab siya. Hala mama, parang dinudugo ka na naman. Aray!
Aling Susan! Aling Susan, gising pa po ba kayo? Kuya Rico, si Mama! Ha? Bakit? Pwede bang pumasok? Pwede po, Kuya Rico. Bakit, Jello? Ano nangyari sa mama mo? Asan siya? Manong Loloy? Nandito ka pala? Tricycle mo pala yung nasa labas? Oo, kakarating ko lang talaga. Ngayon nga lang eh. Parang may problema kasi tong si Susan eh. Sumasakit na naman daw yung tiyan niya. Ano? Hindi. Parang humihilab lang naman. Mawawala rin to maya-maya. Dugo! Dinudugo ka, Aling Susan. Pumunta na tayo sa ospital. Ah, Diyos ko! Tinudugo ako! Mukhang mas marami to kaysa noong una. Pumunta na tayo sa ospital, Aling Susan. Sumakay na kayo sa tricycle ko. Ako na magdadala sa inyo sa ospital. Jello, magdala ka ng ibang damit ng mama mo. Bilis! Opo, teka lang po. Kukuha ko ng damit ni Mama, saglit lang. Bilisan na natin. May daan akong shortcut na alam na mas mapapadali yung pagpunta natin doon sa ospital. Sa pangalawang pagdurugo ko, ay mas lalo naging kritikal ang aking naging sitwasyon dahil sa walang tigil na pagdaloy ng dugo. Habang patagal ng patagal din, ay mas palala ng palala ang sakit sa aking tiyan. Hindi din nakatulong sa akin ang sinasabi ni Manong Loloy na mas madaling daan patungong ospital dahil mas lubak ang daan nito. Sakit ng tiyan ko! Manong Loloy, tama po ba tong daan na tinatahak natin? Parang pasukal ng pasukal eh. Ang lubak pa ng daan, mas lalong sumasakit yung tiyan ni Aling Susan. Alam ko ang daan na tinatahak natin. Maghintay lang kayo at makarating rin tayo sa paroroonan natin. Manong Loloy, bilisan po natin kasi si Mama nangihina na siya. Binibilisan ko naman sa abot ng makakaya ko, kaya kalma lang kayo. Aling Susan, tiis-tiis lang ho kahit konti. Makarating rin tayo sa ospital. Hindi ko na kaya. Ang sakit na talaga ng paghilab ng tiyan ko. Para mapupugto na yung hininga ko sa sakit. Labanan niyo po yung sakit, Aling Susan. Manong Loloy, bakit po tayo huminto? Niihi ako. Iihi muna ako saglit ha. Sige po. Kung pwede, Manong Loloy, pakibilisan na lang para madala na natin si Aling Susan sa ospital. Oo naman. Ano po bang nararamdaman niyo, Aling Susan? May iba pa ho bang masakit sa inyo? Wala na. Yung tiyan ko lang talaga yung parang humihilab eh. Manong Loloy, tapos ka na ho ba dyan? Manong Loloy! Manong Loloy! Parang kanina pa ho kayo nakatayo dyan ha, may problema po ba? Tapos na po ba kayong umihi? Kanina pa si Manong Loloy dyan, Kuya Rico eh. Nakatayo lang siya dyan at nakatingin sa buwan. Manong Loloy, kung tapos na po kayong umihi, tuloy na po tayo sa ospital. Hindi pa. Okay lang po ba kayo, Manong Loloy? Ayos lang ako. Loloy, bakit parang nag-iiba ang boses mo? Bakit, Susan? Ano sa palagay mo nangyayari sa boses ko? Manong Loloy, pwede po bang humarap kayo? Aling Susan, Jello, alerto kayo. Iba na yung kutob ko. Natatakot ka ba, Rico? Pansin namin ang pag-iba ng boses ni Loloy habang nakatalikod ito sa amin na nakatingala sa langit na may maliwanag na buwan. Nanlaki ang aming mga mata nang humarap ito sa amin at nagbago ang wangis nito. Naging pula ang mata nito at nagkaroon ito ng pangil. Tinubuan din ito ng matataas na may itim na kuko. Manong Loloy! Nagulat ba kayo? Ano nangyayari sa'yo? Mukhang hindi ito yata ang tamang panahon ng pagbulgar ko sa sikreto ko. Pero di bale na, kahit naman tamang panahon pa, magugulat din kayo, hindi ba? Ikaw yung aswang sa baryo na matagal na naming hinahanap.
Ano nga ba ang rason at bakit hindi nyo man lang napansin na ako yun? Dahil mga uto-uto kayo. Masama ka, Manong Loloy. Alam mo, Jello, ayos na sana dahil nagkakasundo naman tayo. Kaso sa tuwing nakikita kita, kumikirot pa rin ang napakalaking peklat ko dito sa likod. Naalala ko tuloy na ikaw ang rason nito. Sayang lang talaga at hindi kita nakuha sa sinapupunan ng mama mo. 10 taon na ang nakalilipas. Oh, ikaw ang aswang na yun? Hayop ka, Loloy! Ano bang rason mo at ginagamit mo kami? Bakit mo ba kami pinaperwisyo? Wala naman kayong kasalanan sa akin, pero ang ama ng asawa mo meron. Malas mo nga lang at si paring Damian ang naging asawa mo. Kakalimutan ko na sana. Kaso nakita ko kanina bago umalis si Rico sa bahay niyo na kinuusap ka ng babaeng manunugis na yun. Kahit kailan talaga, isang malaking tinig ang mga kagaya nila. Kaya bago pa ninyo matuklasan kung sino ang aswang talaga, inunahan ko na kayo. Medyo madalang na ang buntis sa kabilang barangay. Kaya naisip kong magmerienda muna sa inyo. Yun nga lang, anak mo ang lalantakan ko, Susan. Hayop ka talaga, Loloy! Yung ama pala ni Damian ang may kasalanan sa'yo. Bakit mo kami dinadamay? Namatay na ang ama ni paring Damian. Hindi ko na siya magagantihan sa pagpatay niya sa asawa ko noon. Kaya sa kanya mga apo na lang ako gaganti. Akala ko hindi na ako makakaganti pa. Pero baka may ibang plano yata ang panahon dahil tignan mo nga naman. Buntis ka na naman. Kung hindi ko napatay si Jello, sisiguraduhin kong akin ang anak mong pinagbubuntis ngayon. Tinangka naming tumakas, ngunit naabutan pa rin kami ni Loloy. Mas naging malakas at maliksi ang kanyang kilos kumpara sa normal na tao. Unti-unti na rin siyang tinutubuan ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Wala nang ibang mapagpipilian si Rico kundi lumaban para sa aming kaligtasan. Ano ba yun, Rico? Matapang ka lang pala kung may mga kasamahan ka. Hindi magtatagumpay yung masasama na kagaya mo, Manong Loloy. Nakakaawa ka. Bakit ba nagtsatsaga kang iligtas sa mag-ina na yan? Mabuti pa, magkaroon tayo ng kasunduan. Ibigay mo na lang sila sa akin at papalayaan kita ng buhay. Kalimutan na lang natin ang nangyaring to. Hindi mo naman sila kadugo, hindi ba? Hindi naman to tungkol sa pagiging katugo eh. Tungkol to sa karapatan nilang mabuhay. Wala kang karapatang kitilan sila ng buhay. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang rason mo. Nakakantig naman ang puso ng mga katagang yun. Hindi ka lang pala tusong aswang. Sarkastiko ka pa. Dahil hindi talaga ako sa mga katwiran na katulad mong tao. Ang galing yung maghanap ng rason. Naisip ba ng ama ni paring Damian ang bagay na yun bago niya pinatay ang asawa ko? Kung napatay niya ang asawa mo, sigurado akong masama rin ang budhi ng asawa mo. Kagaya mo. Huwag mong pagsasalita ng masama ang asawa ko. Bakit? Natatamaan ka din ba? Papatayin ko kayo. Kayong lahat! Aling Susan, subukan niyo na makalayo dito habang nakikipagbuno ako sa aswang na to. Tumakbo ka lang, Susan, hanggat kaya mo. Hindi ka naman talaga makakalayo dahil napakalayo na ng lugar na to sa baryo natin. Aling Susan, ngayon na! Papatayin ko kayo! Tumakbo na po kayo, Aling Susan. Humingi kayo ng tulong. Baka may makasalubong kayo sa daan. Jello, halika na! Habang nakikipaglaban si Rico kay Loloy, tumakbo kami ni Jello papalayo. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo, ay agad na nakasunod si Loloy. Ibang-iba na ang wangis niya ngayon. Wala na ang anyo ng pagiging tao. Siya ay naging ganap na gabunan. Mama, abutan tayo ni Manong Loloy. Nasa likod na natin siya. Diyos ko po! Hindi kaya napuruhan na niya si Rico?
Mama! Loy, parang awa mo na. At saan naman kayo pupunta sa tingin ninyo? Ang sakit ng tiyan ko. Nakakahalina talaga ang amoy ng mga buntis na kagaya mo. Mas lalo tuloy akong kinaganahan. Awa mo na, Loloy. Kahit si Jello na lang. Buhayin mo si Jello. Hindi mangyayari yan, Susan. Ang tagal ko naghintay na magkaroon ng eclipse ulit para manumbalik ang lakas ko. Dahil 10 taon na ang nakalipas mula nang pumalpak ako. Diyos ko. Tulungan mo po kami. Masyadong malayo ang langit para marinig ka ng Diyos mo. Nahanap din kita. Lubayan mo yan sa Aling Susan! Ikaw, paano ka napunta rito? Naturingan kang aswang, pero hindi ka marunong magkubli ng malansang amoy mo, kaya natuntun kita. Ang tagal kitang hinanap. Yun pala, nagkikita na tayo araw-araw. Ikaw lang pala, Manong Loloy. Jonah! Huwag na po kayong mag-alala, Aling Susan. Ako na pong bahala rito. Para talaga kayo mga kabuti, mga manunugis. Sulpot ng sulpot, hindi na lang kayo mawala ng tuluyan. Katapusan mo na ngayon! Pagbabayaran mo ang mga sanggol na nawala sa sinupupunan ng mga buntis na naging biktima mo! Pagbabayaran mo ang bawat pagluluksa ng mga inaswang mo! Hindi mangyayari yan dahil uunahan na kita. Sisiguraduhin ko sa puso mo tatarak ang punyal ko ngayong gabi! Dito na matatapos ang kasamaan mo! Nakipagbuno si Jonah kay Loloy. Kitang-kita sa bawat galaw niya na isa siyang veterana sa pakikipaglaban. Mabilis, matalim, at alam na alam niya ang kahinaan ng kanyang kalaban. Hanggang sa isang iglap, tumama ang punyal ni Jonah sa puso ni Loloy. Napaluhod ito, at sa huling sargo ng kanyang lakas, pinutol ni Jonah ang ulo ng aswang. Natalo niya, Mama! Nanalo si Ate Jonah! Nagawa mo, Jonah. Ligtas na tayo, Mama! Wala na si Loloy. Sa wakas. Ay, Aling Susan, kailangan mo nang madala sa ospital. Hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo mo. oo nga eh. Medyo nahihilo pa ako pero hindi tayo pwedeng umalis kasi. Bakit naman, Aling Susan? Kailangan mo ng atensyong medikal. Hindi kasi Sino pa po yung inaalala ninyo? si Rico. Hindi natin pwedeng iwan si Rico. Kailangan din natin siyang tulungan. Rico? Hala, puti ko nang makalimutan yon. Kailangan din pala ni Kuya Rico ng tulong. Pinatakas niya kasi kami ni Mama. Teka, nasa na ba siya? Nandun, naiwan namin siya kung saan nakaparada yung tricycle ni Manong Loloy. Teka lang, pupuntahan ko siya. Mukhang hindi na kailangan, Ate Jonah. Ha? Bakit? Siya yan, no? Ha? Siya yung lalaki na naglalakad papunta dito, nagpapagewang-gewang. Hala, oo nga. Mama! Naku, masama to. Mama! Aling Susan! Hindi ko na nalabanan pa ang matinding sakit ng tiyan ko at tuluyan na akong nawala ng malay. Habang dumidilim ang paningin ko, tanging boses lang ni Jello at Jonah ang narinig kong sumisigaw ng pangalan ko. Nang magising ako, nasa ospital na ako. May nakakabit na dextrose sa aking kamay. Mama, gising ka na! Aling Susan! Ay, salamat sa Diyos at nagising ka na. Ang sakit ng katawan ko.
Teka lang po, tatawagin ko lang po ang doktor, Aling Susan. Ingat ka, Mama. Sabi nung nurse at doktor kanina, huwag ka daw muna gumalaw. Ano nangyari sa tiyan ko? Nasaan ang sanggol sa sinapupunan ko? Anong ginawa nila sa kapatid mo? Aling Susan, susunod na daw po dito ang doktor mo. Ano nangyari sa anak ko? Teka lang po, Aling Susan. Kumalma ka po muna. Bawal ang gumalaw sa'yo. Ang sanggol sa sinapupunan ko. Nawala siya. Nasaan ang anak ko? Aling Susan, makinig ka. Ang totoo kasi, Ano? Ano nangyari? Anong sabihin? Nakulan ako? hindi, mali ka po ng iniisip, Aling Susan. Kung gano'n, nasaan ang anak ko? Ang totoo po niyan, kinailangan po ng doktor na kunin ang bata sa loob nyo. Premature po ang anak nyo. Ano? Premature ang anak ko? Pero sabi po ng doktor, malaki po ang porsyento ng anak mo na makaligtas at mabuhay. Diyos ko. Gusto ko makita ang anak ko. Makikita mo din po ang anak mo, Aling Susan. Pero sa ngayon, kailangan niyo po munang magpahinga. Tama si Ate Jonah, Mama. Nakuusap ko na din si Papa Damian. Babalik na daw siya dito sa atin. Ganun ba? Ano pang sinabi ng papa mo? Wala na, Mama eh. Ikaw kasing gusto makausap ni Papa pero nagpapahinga ka pa nung tumawag siya. Si Rico. Nawalan ako ng malay. Ano nang nangyari kay Rico? Patungkol po kay Rico. Nagpapagaling na po siya. Masyado bang malala ang mga natamo niya? Hindi naman po. Pero masasabi po natin na napuruhan po talaga siya. Kawawa naman si Rico. Huwag na po siyang alalahanin, Aling Susan. May mga nurse na po ang nag-aasikaso. Nakausap ko na po si Kuya Rico, Mama. Ayos na daw po yung pakiramdam niya. Yung tungkol kay Loloy. Si Ate Jonah po ang may alam sa kanya. Anong balita dun sa tungkol kay Loloy? Doon naman po sa bagay tungkol kay Manong Loloy. Report namin siyang missing. Kinuha na din po ng pulis ang tricycle niya. Mabuti naman. Papa, nakarating ka na! Parang nabuhayan ang loob ko ng mga sandaling yun nang makita ko ang aking asawa, si Damian. Bagamat premature kong ipinanganak ang sanggol na nasa sinapupunan ko, isang himala na nakaligtas siya sa kapahamakan. Hanggang sa ngayon, missing pa rin si Loloy at kinonsidera ng case closed ang kaso ng pagkawala niya dahil wala namang kapamilya na nag-follow up dito. Lumipas ang mga taon. Nasa 7 taong gulang na ngayon ang bunso ko. At si Jello naman ay nasa senior high school na. Totoo nga, sa huli, may kabayaran ang lahat ng kasamaan. Ako nga pala si Susan at maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento.